Wala nang isang buwan para mag-umpisa ang 2026 trade season, kaya nag-uumpisa na rin ngayon yung mga teams na mag-evaluate ng roster quality at possible negotiation bago ang cut-off ng deadline. Ito rin kasi yung pagkakataon ng mga teams na may restriction na makakuha ng mga quality players na hindi ganun kataas ang value at maglabas ng mga draft capital. Ang Lakers kasi ngayon nasa 5th seed ng West, pasok sila sa top power ranking based sa ESPN. Kaya nakikita na nasa contender team pa rin ang mga to. Ang problema, malinaw na may kakulangan sila sa 3-point shooting dahil nasa 25th team sila ngayon sa 3-point percentage at nasa 29th team sila sa opponent 3-point percentage. Kaya malaking factor nga raw sa mga to ang spacing at perimeter defense sa performance ng roster nila. Kaya base mismo sa report nitong si Dave McMenamin, ang Lakers kailangang i-priority ang pagkuha ng isang 3-and-D guard sa trade deadline na to. Two-way role ang hanap niyan na kung mabibigay nga raw sa spacing para kay Luka, Reeves at LeBron, mas magiging threat ang Lakers at pwedeng pumasok sa championship contender pa. Pero depende pa rin yan sa general manager at front office ng Lakers. Meron pa silang roster assets, expiring contracts at first round pick na kayang gamitin para makapag-offer sa ibang team. Pero ang Lakers kasi ngayon mas pinaprotektahan ang future draft capital kaya mas sensible sila na targetin ang mga wing o 3-and-D defender na hindi sobrang expensive o demanding para sa premium assets. Kaya nga may mga report na nabanggit na interesado talaga ang Lakers kay Andrew Wiggins pero nagdadalawang isip yung mga yan lalo't gusto nilang manatili ang 2032 first round pick nila at pwedeng hindi kasi sapat yung mga expiring contracts na ibibigay ng Lakers sa Miami Heat para sa isang high value trade nga raw. Dahil ang Miami Heat humihingi talaga ng malaking package sa Lakers para lang dito kay Wiggins. Isang first round pick kasama pa yung rotational player tulad ni Hachimura at Dalton Knecht na base sa mga report masyadong mahal ang hinihingi na yan ng Miami Heat. Parang ayaw lang talaga nilang ibigay sa Lakers itong si Wiggins dahil nga sa issue kay LeBron. Kaya nga kahit nauugnay ngayon si Wiggins, wala gaanong ginagawang hakbang ang front office ng Lakers dyan. Kaya ngayon parang mas pumapabor lang talaga ang marami kahit mga analyst, scout at mga fans dito kay Keon Ellis. Mas young and talented 3-and-D guards kumpara nga raw kay Wiggins. At nasa mas mababang value pa yan sa market. Low risk but high reward nga raw para sa Lakers kung puprosigihin nilang makuha ngayon itong si Ellis na mas mababa ang value kumpara dito kay Wiggins pero mas nakikitang mas magiging effective to para nga sa Luka era. Sa report naman mismo na galing sa The Sporting News at nireport din sa ibang NBA news outlet, malinaw na ang Lakers walang interest talaga na i-trade si Austin Reeves ngayon. Sa dami kasing mga lumalabas na mga rumors at inuugnay itong si Reeves sa lahat ng teams trade at pwedeng gamitin nga raw ng Lakers bilang trade chip sa mga star player. Malinaw ngayon na sinagot na yan ng Lakers na hindi nila balak gamitin si Reeves sa kahit anong trade kahit pa maging contender pa sila dahil nga si Reeves ang nakikita na pwedeng maging secondary star para kay Luka sa post-LeBron era. Dati pa kasi may mga report na talaga na ang Lakers zero interest na gamitin si Reeves sa trade kahit nun sa trade ni De'Aaron Fox papunta dito sa San Antonio Spurs tapos ngayon kay Trae Young na napunta lang sa Wizards na mas mababa nga raw ang trade value. Kaya dyan kita na nga raw na wala talagang balak ang Lakers na iugnay si Reeves sa kahit anong malaking deal ngayon na lalabas. Si Reeves kasi ngayon ang nakikita na malaking parte talaga para sa roster at team identity at yung chemistry nito na nabubuo kay Luka Doncic. Hindi na lang kasi yan nakikita bilang third option. Pwedeng maging team leader kung sakaling walang Luka o LeBron na naaasahan sa team chemistry. Hindi practical yung mga trade suitors din kung gusto nga raw talagang palitan sila ng mga superstar. Marami sa mga franchise team na gusto lang talagang makuha si Reeves at nangangailangan talaga ng mga rebuilding o future assets. Pero hindi sapat yung mga asset na kayang ibigay ng mga yan sa Lakers para masulit ang trade. Kaya wala pa rin nga raw talagang balak ang Lakers na pakawalan itong si Reeves